Magandang gabi po, Ma'am Natalie. Okay, kasama natin si Ma'am Natalie, ang member ng Pag-ibig sa Saudi Arabia. Ma'am, kumusta po kayo? Good evening po, Sir John. Ako, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa akin na finally makausap ko na rin po kayo and then ma-share po yung programs ng Pag-ibig Fund. Ako po pala si Natalie Tambervilla, yung Member Services Officer ng Pag-ibig Fund dito po sa Riyadh na naka-base po sa Philippine Embassy po dito sa Riyadh po, sir. Wow, okay. Member Services pala, officer. Oo, nadala ako, kala ko member. Okay. Ma'am, what is Pag-ibig? Yun kasi madalas na tinatanong ng mga OFW. And believe me or not, yung mga newly hired, hindi nila alam to. Okay. Yung Pag-ibig Fund po, sir, okay, usually pag naririnig po natin ito, yung una-unang pumapasok sa isipan po ng mga kababayan natin ay pabahay. Pero yung Pag-ibig Fund po, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Okay? So sa Pag-ibig Fund, meron po tayong dalawang mandate. The first one is the saving programs and then the second one is the housing po. So, yes sir. So savings. Yes, so pwede sir. tayong mag-save at merong chance din ng pabahay. So pwede mamili ang OFW. Yes sir, actually dalawa po ito. Pwede maa-avail ni OFW member or anyone na member ng Pag-ibig Fund po, be it local, employment, or overseas po, as long as they are active members po ng Pag-ibig Fund. Okay? Aha. Ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng pag-ibig sa mga OFW? Okay. Yung Pag-ibig Fund po, sir, actually, matatawag po natin ito na for savings. Bakit kamo? Kasi dahil po noong 2010, meron po tayong tinatawag na Republic Act 9679 wherein lahat po ng OFW ay mandatory na po yung membership natin sa Pag-ibig Fund. Ibig sabihin, lahat po tayo ay inaatasan ng gobyerno na magiging miyembro po ng Pag-ibig Fund para tayo ay may ipon. Okay? So, dito, yes po, sir. So, dito po sa regular savings po natin, yung minimum na hulog po as OFW is 200 pesos per month. 200 pesos? Parang 20 real lang yun. Yes po, sir. It's only 200 pesos per month. And ito po ay kumikita ng dividends kada taon. Ma'am, anong dividends? Paano yun? Okay. Yung dividends po, sir, okay, ganito. Di ba, pag nag-i-impok po tayo, so we are expecting na yung pera po natin ay kumikita siya. So, sa Pag-ibig Fund, ganun din po. Sa regular savings, sa 200 piso mo na i-impok kada buwan, pag nabuo na po ito ng isang buong taon, which is only 2,400 pesos po, it's earning a dividend rates na dinideclare po ni Pag-ibig Fund every year din po. Like say for example, sa taong 2021, si Pag-ibig Fund po ay nakapag-declare ng 5.5% dividend rates doon ho sa regular savings natin. Okay. Ma'am, parang parang ang mangyayari nito, ito na yung sinasabi ng mga Pilipino na how do I say, yung pag-uuwi siya, magfo-for good siya, dapat may ibigay ang gobyerno sa kanya. Parang something na ikaw mismo as OFW, nag-i-impok ka for your own future. Tama ba? Yes, sir, exactly. Retirement, di ba? Yeah. So wala mang retirement talaga benefits for OFW pero may pag-ibig pala. Yes po, sir, kasi yung Pag-ibig Fund po natin, mawi-withdraw po natin ito sa pag tayo ay nakabuo ng 240 months na contribution or it's 20 years of continuous savings po or upon retirement ng 60 to 65 years old. Mawi-withdraw po natin yon.
Okay. Ma'am, nabanggit mo kanina, sabi mo, mandatory for an OFW. Halimbawa ako, newly hired. Yung bang mga newly hired, sino ang nagbabayad ng kanilang pag-ibig? Sa pag-ibig po natin, sir, wala na po tayong counterpart. So tayo na po yung personal na magbabayad po nun. Tayo na mismo mag-a-apply Yes, sir. for pag-ibig. So Yes po, this would help the OFW to secure money bago sila mag-for good sa Pilipinas, no? Yes po, sir. Pag meron po silang ipon sa Pag-ibig Fund, mawi-withdraw po nila ito pag nakabuo na po sila ng 240 months na contribution po. Whatever amount na sinave po nila, plus yung kita ng pera nila taon-taon through the dividend rates po, mawi-withdraw na po nila. Or kung sila po ay 60 years old na at uuwi na siya for good, kahit hindi po nila nakompleto yung 240 months, po pwede na pong ma-withdraw po yun, sir. Retirement naman po yun. Retirement na yun. So, we're talking about saving. How about housing? Okay. Meron pong pangalawang savings. Okay? So, the first savings is the regular pag-ibig, which is the mandatory po. And then, ito ay may minimum na hulog na 240 months lang. But then, like say for example, si member ay hindi na siya nakapaghulog ng matagal na panahon. Walang problema po. Yung na-skip na mga taon po, hindi na kailangang bayaran. Wow! Magsimula na lang po. Yes po, sir. Magsimula na lang po sila sa current year, which is 2023. Wow! Hindi na po kailangang balikan. Magandang balita yan, hindi lang sa kanila, kundi sa akin. Hindi ko nahulugan. Opo, sir. Marami akong gap. Okay. Okay lang yan. Walang problema kahit may gap. Like say for example, kung na-employ kayo dati sa Pilipinas bago kayo naging OFW, whatever na pera na nakaltas po sa inyo, when you were locally hired po or you were locally employed dun sa Pilipinas, po pwede nyo po yung emerge sa contributions po ninyo as OFW. So yung pera po ninyo doon sa Pilipinas, kumikita pa po yun, sir, as long as hindi pa siya nawi-withdraw. So, halimbawa ma'am, nakakalimutan ng OFW ang kanyang pag-ibig. Yeah. Paano ba natin makukuha ang pag-ibig number? Saan ba sila pwedeng mag-reach out? Dito sa Saudi Arabia. Okay. I-message lang po nila ako sa WhatsApp or pwede po nila akong i-email po, sir. Pwede ko silang i-assist sa pagkuha po ng Pag-ibig MID or Membership Identification Number po nila for the regular savings po. And then once active na po yung regular savings nila, pwede na po sila makapag-invest sa MP2. Ito naman po yung pangalawang savings po natin, which is voluntary naman po. Hindi na siya obligatory, voluntary na po. So ano ba yung mga programs ng OFW para sa mga ng pag-ibig para sa mga OFW? Okay. Yung una-una would be the regular savings. Ito yung mandatory natin na pwede natin siyang makuha after 240 months. And then the second one would be the MP2 or the Modified Pag-ibig 2. Ito naman po ay voluntary investment. Bali, ito po yung additional na i-invest po ni member para pag-uwi niya sa Pilipinas or kahit hindi pa siya uuwi po, sir, wala naman, yung pera niya kumikita para sa kanya. Okay? So, ito kasi yung MP2 natin, yung maturity is only 5 years and it's earning as of 2021, 6% dividend rates po, sir. So, kumikita rin yung pera. Okay. Ma'am, yung nakuha na natin yung kanyang account, na-recover natin. Paano naman siya magbabayad niyan dito? Okay. Meron po tayong mga remittance partners po dito sa Saudi Arabia. Okay? So, pwede po silang magbayad sa Fawry Money Transfer or sa Telemoney po. Or kung nandito naman ho sila sa Riyadh, pwede ho silang magbayad sa Smart Cargo as sa Smart Pinoy po. At the same time, pwede po silang mag-open ng online account through Virtual Pag-ibig po, sir. So, kung meron po silang Virtual Pag-ibig, maa-access po nila yung lahat ng records nila sa Pag-ibig Fund. And pwede rin po silang magbayad gamit yung GCash, Maya,
debit card or credit card na issue po dito sa Saudi Arabia po. Ma'am, ano po yung website if you don't mind? Punta lang ho sila sa pag-ibigfund.gov.ph po, sir. pag-ibigfund.gov.ph. Yes. And then they can create their own, tama po ba? Yes po, sir. Meron ho tayong application po para ho dun sa virtual pag-ibig po, sir. Pwede rin nilang i-download sa App Store tsaka sa Google Play. Virtual pag-ibig. Virtual pag-ibig naman. Wow, ang dami Yes. palang pwedeng maging saving no ng Pilipino. Hindi lang yung literal na nagsisave ka sa bangko mo, but you can also save money for your family back to the Philippines pag nag-retire ka na. So, Yes. marami kasi mga Pilipino talaga, kahit ako hindi ko rin alam saan ba ako dito pupunta, pag-ibig. And I'm lost actually eh. Napaka-helpful mo, ma'am, kasi you reach out us para ma-educate natin, matulungan natin. Napakalaking bagay nito para sa mga Filipino, especially those newly hired na hindi nila alam yung ganito. Yung mga, alam mo na, hindi pa bihasa sa mga buhay OFW at hindi nangangapa. Saan ba nila ipagpapatuloy ang pagbabayad ng kanilang pag-ibig? Itong usapan natin ay napakahalaga para sa mga OFW po. Ako, salamat din po, Sir John, sa oras na binigay niyo po sa akin. Okay? And then, yung pangalawang program po ng Pag-ibig Fund natin, meron po tayong housing loans. Those who wanted na magkaroon po ng pabahay, meron po tayong housing loans, and then meron din po tayong acquired assets po, sir. So, yung Pag-ibig Fund, makaka-afford po sila magpa-loan kay member from 750,000 pesos up to 6 million pesos po, sir. Doon ho sa 200 pesos na contributions nila for the regular savings. Galing, no? Malaki na yun. Good for 4 members of family na, no? Yes po, sir. Actually, yung amount po ng loanable amount, hindi po siya dependent sa tig 200 na hinuhulog po natin, ha? Dependent po yun sa capacity to pay ni member, kung magkano yung kailangan niya. And the third one would be the appraised value of the property po. Yung 200 is to keep the membership active po. 200 pesos. Oh, malaking bagay na yun, ma'am. At least may choice yung OFW. Either magsisave na lang siya para magpagawa ng bahay or magkumuha siya ng housing program ng Pag-ibig. Yes po, sir. Marami na po tayong mga accredited na mga developer po na nag-o-offer ng pabahay po na ipapasok sa Pag-ibig Fund Housing Loan. Okay, ma'am, your final message sa ating mga kababayang OFW sa Saudi Arabia. Magandang gabi po sa lahat. Ako po nagpapasalamat kay Sir John for this opportunity na binigay niya po sa amin, lalo na sa Pag-ibig Fund, na maipaabot po sa inyo yung programa. Lagi po nilang sinasabi na sa 200 pesos per month natin na regular savings po, kayang-kaya natin mag-impok habang tayo ay nasa Saudi Arabia po. So if there's anything na pwede niyong itanong po sa amin, mag-WhatsApp lang po kayo sa 0505-396-642 or di kaya mag-email sa popRiyadh@pagibigfund.gov.ph. For those who wanted to speak to me personally po, pwede niyo po akong bisitahin sa Philippine Embassy dito po sa Riyadh. Thank you very much, ma'am Natalie, and marami ako natutunan. Through Salamat you po, and Sir John. you Salamat educate po. me. Nabuhayan ako sa totoo lang. Ay, meron na! Tagal ko nang hinihintay itong Pag-ibig hindi ko lang alam talaga. Saan ko ba ito mahahagilaw? And finally, sometimes mismo Panginoon na magbibigay sa'yo na, ito na si Pag-ibig. Panahon na para mag-ipon ka. Diba? Kasi pamahal na ngayon, no? At ang hirap na ng mag-abroad. So, let's look forward to our futures. Diba? At in our independence din, pamilya sa Pilipinas. At hindi habang buhay OFW tayo. Yes, definitely. We wanted that pag nakauwi ka ng Pilipinas at mag-for good ka, wala ka mang naipon abroad, at least meron kang
saving sa pag-ibig, Yes, that sir. will help Exactly. you for your retirement. Yes. Thank you Yes. very much, Ma'am Natalie. And God bless. Regards po sa pag-ibig team dyan sa embassy. And hope makakasama ka pa namin sa susunod. Sige po sir, nako salamat po for the late notice. Kahit na gabi na, pinaunlakan niyo pa rin po yung mga mensahe ko po sa inyo sa personal account po ninyo. Muli, Thank you. maraming salamat po on behalf ng Pag-ibig Fund Riyadh po sir. Thank you ulit. And Thank you very much. more of this discussion pa po sir in the future. Tingnan natin. Absolutely, yes. Thank you very much, Ma'am Natalie.